at nagpatira pa at sinamba ang bata. Ang mga pantas ang halimbawa ng paglalakbay ng may pag-asa at ng pagiging misyonero ng pananampalataya ngayong taon ng Hubileo. Sa liturhiya, sa simbahan sa Silangan, ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay pagdiriwang ng 3 himala na ating matutunghayan sa antipona sa panalangin sa takip siling. Una, ang paggabay ng pala sa mga pantas patungo sa sanggol. Ikalawa, ang himala ng tubig na naging alak sa kasalan sa Cana, Galilea. At ang ikatlo ay ang pagbibinyag sa Panginoong Hesus sa Ilog Jordan. Sa araw na ito, bubuksan ang ika-4 na pintuan ng Hubileo sa Roma. Ito'y ang pintuan ng Hubileo sa Basilika ni San Pablo sa labas ng muog ang apostol sa mga hentil. Magkakaroon po tayo ng second collection mamaya na ilalaan sa pagmimisyon sa Africa. Sa turo ng simbahan, sa mga pantas, ating nakikita ang kabuuan ng buong paglalakbay. Ang pagkakatagpo na naging pagsamba na namumukadkad sa gawa ng pananampalataya at pag-ibig na kinikilala kay Jesus na ipinanganak ni Maria, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ang lihim ng kabanalan ay pakikipagkaibigan kay Kristo at matapat na pagsunod sa kanyang kalooban. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang kaluluwa ni Leonila Rodolfo Victoriano, Ronata Francisco Balbina Norberto Vicente Lamberto Graciano Augusto Baby Angel. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng pamilya Mesa, Abundiente, Mr. and Mrs. Nek de Lasas, Ong Leo family, Maghari family, at gayon din po para sa kaarawan ni na Julieta de Juan, Amy Montalvo. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Edgardo Sr., Fernando Berhinga Eliseo, Antolina Catalina Democrito Dalmasio. Kaluluwa Nina Dolores, Alexander, Socorro, Nestor, Priscilla, Alejo, Jonathan, Rudy, Hiro, Conrada, Fernando, Anita, Ronnie, Socorro, Nestor, Priscilla, Ronald, Dina, Jessie, Jose, Conchita, Hasmin, Camille Aproniana, Maribel, Antonio, Magdalena, Felix, Marites, Emilio, Albino, Rosalina, Antonio, Carmen, Brigida, Pedro, Ezequiel, Concordio, Jose, Bonifacia, Juan, Alberta, Platon, Agustina, John Peter, Edwin, Belarmino, Feliciano, Maria, Binibini, Bernard, Bol, Armando, Conchita, Estanislao, Clarito, Macaria, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Tayo ang lahat makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagkapakita ng Panginoong Yesus, dumating ang liwanag ng pag-asa at kaligtasan ng sanlibutan. Upang maging marapat tayong gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ang pagliligtas ng Diyos bilang pagliliwan sa bundok ng Sion. Maaakit at magsisitungo doon ang mga bansa at mga hari. Tatamasahin nila ang masaganang buhay mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaninningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaninningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating
mula sa Madian at Epa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa taglay mong karunungan, O Diyos, ay mangilan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang luna. Sa kanyang kamanahunan, madama ng bansa niya at umunlad ang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng halawan. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay mga haring nasa pulong at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahanding sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nila, alaala ang lahat ng mga hari, kagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupuri, maglilingkod sa atluwina. Oo, maglilingkod sa'yo. Kanya namang ililigtas ang sino mang umaral. Lalo yung nalimot ng mga taong hirap. Sa ganitong mga tao ay siya'y lubhang nahahamak. Sa kanila
tumutulong upang sila ay maligtas. Oon, maglilingkod sa'yo. Walang bansa itong mundo. Oon, maglilingkod sa'yo. Walang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni San Pablo, ang apostol sa mga hentil o di Hudyo, ang panukala ng Diyos na nalihim sa mahabang panahon. Hangad niya na ang mga hentil ay makibahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem na Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala.
at pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatinapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila ay pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay pinagdiriwang po natin yung dakilang kapistahan ng kapakitan ng Panginoon, o mas tinatawag natin itong Epiphany of the Lord. Kapag sinabing Epiphany, no? Epiphanos sa Griego, ang ibig po ng Epiphany ay manifestation o appearance. Ibig sabihin, sa madaling sabi, may nagpakita, may nagbunyag, no? At sa kapisahang ito, ng pagpapakita ng ating Panginoon, binibigyang tingin sa atin na ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay nagbunyag, no? Nagpakita ng kanyang sarili sa buong mundo. No? Jesus unveils and reveals Himself to the world. Sa ating Ebanghelyo, pag nilayan po natin, narinig natin yung mga pantas, mga magoy, kung tawagin din ito ay wise men, o mas familiar tayo, tatlong hari, no? Mga hari. Ito mga pantas na ito, or magi, sila po ay mga dalubhasa pagdating sa pag-aaral patungkol sa kalawakan. Ang expertise nila ay basahin yung paggalaw ng tala, no? The movement of the stars. At bagamat walang eksaktong bilang sa Ebanghelyo natin, itong mga pantas na ito, ngunit karaniwan, no? Ang tinuturing natin itong mga pantas na ito ay tatlo pataas. No? Yung tatlong ito, sa katotohanan, ay pinangalanan din. Bagamat hindi pinangalanan sa ating Ebanghelyo, pero sa tradisyon ng ating simbahan, may pangalan sila. Si Baltasar, diba? Yung unang, si Baltasar, yung hari ng Arabia. Si Melchor, yung hari ng Persya. At si Gaspar, yung hari ng India. Ang tatlong ito yung mga pantas na kinikilala natin sa ating Ebanghelyo. At tinatawag nga rin natin silang three kings, no? Tatlong hari. Kaya nga, siguro yung iba sa inyo, binabati ang isa't isa, happy three kings, no? Pero ang talagang pinagdiriwang natin ngayon, hindi naman talaga sila. Ang pinagdiriwang natin ngayon ay yung pagpapakita ng ating Panginoon, yung pagbubunyag ni Jesus sa sanlibutan. Kasama lang sila sa piyesta, yung mga pantas na ito. Pero hindi sila talaga yung pinakabida sa piyesta ito. Ang mga pantas na ito po, no, tandaan po natin, itong mga hari na ito, itong mga magi na ito po yung mga dating pagano. Ibig sabihin, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? They worship stars. No? They worship stars. Pero nagbago yung kalooban nila. Sapagat itong mga pantas na ito ay nagkaroon ng labis na kagustuhan na makita si Jesus. No? Gustong-gusto nilang makita si Jesus. Yung bagong panganak na si Jesus. Nagtanong-tanong pa sila kung saan yung papuntang Bethlehem para lang makita at mapuntahan si Jesus. Gusto nilang makita si Jesus para magbigay pugay sa tunay na hari at tunay na Diyos ng sanlibutan. Oh. Kaya matapos yung matagal at nakakapagod na biyahe ng mga pantas na ito, natagpuan
Natagpuan naman nila at napuntahan nila yung Bethlehem, na kung saan naroon ang bagong panganak na si Jesus na nasa bisig ng kanyang ina na si Maria. Kaya masayang-masaya sila ang matagpuan nila si Jesus. No? They have found the Lord. No? Sa wakas, nakatagpuan na natin yung matagal na natin inaantay. Fulfilled, sulit ang mahabang biyahe. No? Sulit talaga yung paglalakbay nila. No? Sapagkat natagpuan nila ang Bethlehem, higit sa lahat, yung kanilang pakay, si Jesus. Magandang itanong, bakit itong mga pantas na ito, hindi naman taga-Israel ito, mga taong labas po ito, mga outsiders, mga hintili ito, hindi ito mga Hudyo. Ibig sabihin, hindi nila kabisado yung Israel. Hindi nila kabisado yung pasikot-sikot na daan doon. Pero ang tanong, bakit itong mga pantas na ito ay hindi naligaw doon? Bakit sila hindi naligaw sa kanilang paglalakbay patungo sa Bethlehem, patungo kay Jesus? No? Why? No? Bakit hindi sila naligaw? Hindi sila naligaw sapagkat ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng tala. No? They were guided by the star. No? They were guided by God through the star. No? Ang tala, ang naging gabay ng mga pantas na ito, no? Naging patnubay ng mga pantas na ito sa kanilang paglalakbay patungo sa Bethlehem. Wala pa namang navigator noon, wala pang Google Map noon, wala pang Waze noon. Kaya tala, no? Yun ang binigay ng Diyos sa direksyon sa kanila para hindi sila maligaw. At sa ating ebanghelyo, sabi sa atin, at lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumabot ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. No? At sa ating unang pagbasa, narinig din po natin mula sa aklat ni Propeta Isaías, nililiwanagan ka ng kaliglingan ng Panginoon. Mga kapatid, ganun ng Diyos. Ang Diyos ang tunay na nagiging gabay at nagiging talang maliwanag ng tao para hindi magkaligaw-ligaw ang landas. No? Mga kapatid, sa dakilang kapistahan na ito, ng pagkapakita ng ating Panginoon, tularan natin yung attitude ng tatlong hari na ito, itong mga pantas na ito, yung kanilang kababaang loob na magpaggabay. No? Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo sa araw na ito yung kahalagahan ng paggabay ng ibang tao.